Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, paintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang aming ngayong sinasamba sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo kina sila sa Timoteo, na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa simbahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasambay kahit hindi ninyo kinilala, ang siya kong ipinahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon at siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman, kaya siya ay pinaglilingkuran ng tao.
sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa rin niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapwahap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato, na pawang ng likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayoy, iniuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinaya siya ng ilan. Ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupay, langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos itong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal ng lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Wikain mo, Poon, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit di pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng paglalakbay ni na Pablo at Bernabe sa kanilang misyon, sila po ay nakarating sa Atenas. At doon sa Atenas ay mayroong tinatawag na Areopago. Yung Areopago po ay parang kasalukuyang sa panahon natin ito yung mga plaza, mga patio, kung saan nagkakatipon-tipon dito, nagpupunta-punta ang napakaraming tao. Sa panahon ngayon, pag nagpupunta mga tao sa mga plaza, sa patio, nagtatagpo, chismis ang pinag-uusapan. Pero nung panahong iyon, sa Atena, sa Areopago, pag sila nagkita-kita, ang kanilang pinag-uusapan ay ang mga bagong kaalaman, mga bagong karunungan na kanilang maaaring maibahagi sa kanilang kapwa-tao. Kayo, sa pagdating ni na Pablo at Bernabe sa Athena, ay kanilang napansin nung sa nakasulat doon na para sa Diyos na hindi nakikilala ni nakikita. Kaya dito, nagsimula si San Pablo na magpangaral tungkol sa ating Panginoon. Napansin niya na may pagkareliyoso at mayroong interes sa pananampalataya sa religion ang mga taga-Athena, kaya nagsimula siya magpahayag tungkol sa ating Panginoon. Pinakilala niya. Pero nung pinahayag ni Pablo at Bernabe ang tungkol sa muling pagkabuhay, ang tungkol sa pagbabago na dapat gawin sa mga nais sumampalataya sa Panginoon, ang nasa kanila ay umalis. At ang iba'y nagpahayag na sa ibang panahon na lamang muli kami makipagkikita sa inyo. Yung Areopago, wala na. Ang mga plaza, mga patio, nandyan pa. Pero sa panahon natin ngayon, merong bagong Areopago. At yan ang mundo ng internet. Yan ang mundo ng internet na may access halos lahat ng tao, ang bawat isa sa atin. Kumbaga, napadali ang buhay natin sa pamamagitan ng internet. Pero merong babala. Di ba sabi nga sa atin, think before we post. Think before we click. Kasi sa mundo ng internet, lalo digit sa paggamit natin sa social media, maraming mga bagay tayo mababasa. Nandyan yung paninira, nandyan yung mga fake news, nandyan yung naglalabas ka ng saloobin mo, sama ng loob mo, nakala mo naman ay matutugunan nito ng social media. Usong-uso yan, yung pagka merong saloobin, may dinadamdam, merong sama ng loob, pagpo-post sa internet, sa social media, kala mo naman ay matutugunan ito ng social media. Kumbaga, ito ilan lamang sa mga hindi masyadong magandang pamamaraan kung paano natin nagagamit ang internet. Pero kung meron mang hindi magandang pamamaraan nagagamit dito, tiyak namang meron magandang paggagamitan ito. Ang yumaon nating Santo Papa si Saint John Paul II ay sumulat ng isang encyclical, Fides et Internetum, Faith and the Internet, o the rapid development. At dito ay minungkahay niya na magamit ang internet sa pamamagitan ng pagkapahayag at pagkapalawak
ng ating pananampalataya. Kasi kung magagamit mo ito, mag-post tungkol sa fake news, sa kasamaan, marinig itong magamit upang ipahayag ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa ating pananampalataya. Hayaan natin na nagabayan tayo parati ng Espiritu ng Diyos upang maging responsable tayo sa kung ano man ang pamamaraang paggamit natin, kung saan ba natin ginagamit ang internet at kung ano man ang pinopost natin sa social media. Maging responsable tayong mamamayan ng simbahan at ng lipunan sa kung ano man ang pinopost natin sa social media sa tulong ng internet. Kung matatanong ko po kayo, anong madalas nilalaman na inyong mga post sa social media? Anong madalas nilalaman na inyong post sa social media? Sana maging bahagi ng pinopost natin sa social media ay may kinalaman sa ating pananampalataya. Amen. Hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang nating sama-sama sa panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng katotohanan ating itutugon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at makapangyarihan naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak at mga itinatakwil o walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay na pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makakita at makadama ng bagmagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa naway muling buhayin alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, O Panginoon. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng Banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod takit walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayo pinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan na anak mo sa krus sa bayub ay handog na pag-ibig na walang kapantay. Itong paghain ka na pong kinalugdan, itong nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sariling anak mo si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana pa rin naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo naming Santo Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigil si San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubil ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapili na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. Mula sa atiwin mo kami pasulong na mahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot na iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagpaparangal sa imahe ng Nuestra Señora de las Flores. Nagagampanan nila Owa and Tess de Luna at pamilya.
At gayon din po na magpaparangal sa ating mahal na Birhen ay sina Marita and Cristobal Javier. Sa ngalan ng parokya, ang pasasalamat sa pamilya Javier sa panguna sa pagkaparangal sa ating mahal na ina. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ng pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo, taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagala